Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening po, Ilan to. Happy birthday nga pala. Oh, thank you sa iyo, brother Fred. Sa buong Pinas. Ang tanong ko lang, kasi yung pinsan ko kasi, born again. Then, kinuha niya ako ng ninong ng anak. Okay lang po ba yun? Okay, brother Angel? Okay, nire-research ko yan sa actually nasa Code of Canon Law 1374 na tayo diyan sa mga ibang sekta. Tandaan po natin ang ibang sekta tumutulig sa simbahang Katoliko, no? Pwede nating anuhin kagad yung unang-una DOS 1 Gis 11, Bro Jando. Okay, ikalawang Juan Gis 11. So, ating silipin ang ating ikalawang Juan Gis 11. Ay, ikalawang Juan. Okay, Gis hanggang 11, ganito. Okay, ang sabi ay ganito: sino man dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Yan yung pag sinabing ibang turo sa bahay yan, no? Pero yan, yung nangyari po sa inyo, hindi lang pumunta sa bahay, kayo pumunta ron, nagninong pa kayo. No, so medyo pagdating sa ganyan, medyo delikado po, no? That's against the Bible na makikipag-ano tayo sa mga, especially itong Code of Canon Law natin dito, binabasa ko 1374. Ito nga yung mga nag-aaral sa islas ko para may mga ebidensya po tayo, no? Hindi tayo nag-aano rito. At ibibigay ko kay Bro Jando, pakiano mo nga to, mas maganda at mayroon tayo mga ebidensya at batayan. Pakilagay nga sa screen niya, Bro Jando. Bibigay ko sa iyan. 1374, yun tungkol din sa bawal mag-aral sa ibang Protestant school. Ayan, bro, nakita mo? Oh, nakita ko. Yan, pakiano mo, bro, no? Para isa rin yan, ang 1374 na nagpo-prohibit sa mga tao makisalamuha, no? So, ayan. Okay, ito, nire-ready ko pa. Ayan. Okay, Canon 1374. Yes. Was the section of the 1917 Code of Canon Law that prohibited Catholics from attending non-Catholic educational institutions. Enacted at a time of increasing hostility to the Catholic Church, it built upon previous efforts by the Vatican to limit exposure to forces deemed inimical to the faith. So, sa ibang merong ibang salin yan. Those who plot against the church. Catholics are prohibited, like yung masonry, kasama dyan yun. So, ang sa inyo po,
yung Protestant kasi yan nga no, nag-aano siya ng ano yan mga tumutuliksa yan. Kaya dito bawal kang education institution, bawal mag-aral. Ayan, ano po tayo o, dokumentado tayo. Code of Canon Law po yan. Ano po yan? Tatanggihan ko po, Brando. Ano yan, Brother Fred? Tatanggihan ko po. Tatanggihan ba doon niya, Brother Angel? Kagaya nga po na sinabi natin, kayo po magdi-design yan kasi unang-una kayo mismo hindi lang kayo nag-aano kasi aaten kayo sa ritual noon. Aatin kayo sa mga kung ano man ang gagawin nilang ritual yun, which is against the Catholic Church. Hindi po siya simbahan ng Katoliko, Protestante nga, no? Ang mahirap kasi dyan, kagaya na sabi natin, hindi lang po kayo, nagtataka naman ako, dapat dyan bawal sa kanila ang ibang sekta kasi magtuturo ang godparents kasi ng turo nila. Tayo ganun din, bawal ang ibang sekta. Bakit? Dapat practicing Catholic ang godparents. So sa kanila dapat bawal yan kasi iba yung sekta mo, pwede ka magturo ng ibang dun sa bata o kaya dun sa kinasal ba o sino kasi being godparents, you're a second parents. At kailangan, lalo na sa atin, bawal na bawal po yun, no? Sa Code of Canon Law din natin, bawal din po yun, no? So ang mangyayari dyan, medyo pwede na rin na syncretism yan na pwede kang bakit mo kailangan doon, nakikisalamuha kasi po tayo doon pala sa 2:1 11 bawal mo ngang tanggapin yung nagtuturo ng ibang turo yung nyo po doon pagnininong hindi nyo lang tinanggap, pumasok pa kayo at nagninong pa kayo. So kayo po, nasa sa inyo, ayaw naman natin diktahan yung mga tao, no? Pero base dun sa mga binasa natin dokumento, even yung pagpupunta doon, yung masonry ba? Masonry lang yun kala ng ibang tao, ay normal na lang yun, parang fraternity lang na yun. No, ayaw ng kasi bakit? Pag pumasok ka doon, excommunicated ka pa nga, so mahigpit ang simbahan sa mga protestante at mga iba't ibang tumutuliksa sa simbahan po kapatid. Lalo na yung mga protestanting yan, subukan mo umaten yan ng mga Bible study. Unang-unang yan yung Catholic Church, mga pare, si Mama Mary, Banal na Osya, talagang tutuliksain yan. Aatakihin nila. So kayo po, even yung magbigay ka nga lang ng ng abuloy, si Father Darwin na nagsabi dun yung lahat pa ng mga, di ba, sa mga jeep, ibang sekta, magbibigay ka ba ng abuloy? Sabi ni Father Darwin, no, tama naman Bakit? Kasi sinusuportahan mo ang pag-atake nila sa simbahang Katoliko. Ngayon, magnininong pa kayo, you're still supporting them. Medyo... Angel, pwede mo Yes po. Ibig sabihin, sa simbahan natin, bawal din pala yung mga ibang kunin namin. Bawal po. Yes, bawal magninong po yung ninang yung ibang Kasi yung sa simbahan namin, dito sa Pulukan, Sipol, yung ibang kumpare ko, Iglesia ni Cristo. Yung ibang naman, born again. Catholic po yan. Catholic po yan. Yan nga, marami nakakalusot. Bakit? Kasi nga hindi nga po masyadong namomonitor. Tanggap lang ng tanggap yung opisina. Sino ba ninong mo? Kaya lista lang. Lista lang. So, lack of knowledge. Siyempre, kung taga-opisina, malay ba niyang bawal yung ibang sekta? O hindi naman nga nag-ano yan nagtanong ba ng ibang sekta yun? Pustahan tayo, hindi po nagtanong yung taga-opisina doon, yung naglilista. Hindi naman magtatanong yun Kahit nga yung live-in na civil marriage, bawal din po magninong-ninang Yung hindi kasal sa nagbigay ako ng dokumento dati dyan. Bawal po yun na hindi kasal sa pare, magninina kahit civil marriage, bawal po yun. But yung opisina, wala kang idea siya sa ganyan, kaya tanggap lang ng tanggap po kapatid. Bawal po sa simbahan lahat yan, bawal po. Bukas kasi may recollection kayo, pwede ko i-announce sa kanila yan.
na yung kailangan po kasi ako punto por punto sumagot dito, pero later bibigyan kita ng dokumento tungkol dyan. So ibibigay ko islas nyo. Kailangan kasi pagka nagsabi po kayo, like sinabi ko nga kay Brad Roel sa banal kahapon, pagka may gusto kayong sabihin sa mga sister brothers sa simbahan, kailangan may bala ka, mayroong kang dokumento. So ibibigay ko po maya-maya yung dokumento natin diyan tungkol sa Protestant being a godparents or Catholic to be godparents in Protestant wedding. So kailangan may dokumento ka, kapatid. Maya-maya ibibigay ko sa iyo yung dokumento. Tapos pwede niyong i-discuss sa kanila. Bukas eh. Sige po, maya-maya lang po natin yan. Ibigay natin po. Isa pa. Sige po. Tanong pa ako ulit. Yung kasi yung mga kamag-anak ko kasi, yung sa ako lang kasi yung mag-isa ng ako lang ang mag-isa na hindi lang nakuha. Kasi lahat sila born again. Ngayon tuwing January 1 kasi, nagsama-sama kasi kami, pero hindi naman sa church nila kung sa bagay-banting ba. Okay lang po ba yun? Oh yes, tandaan po natin yung pag-ibig sa so tawag doon social obligation. Meron po tayo social obligation at pag-ibig sa kapwa. Kahit nga yung magutom yung mga ibang sekta, yun po natin, lilinawin po natin mga nakikinig ngayon ang pinagbabawal na simbahan yung makinig. Word for word yun, bawal nga makinig ka sa aral. Yes, pero yung pakikisalamuha, being your social obligation yun, at pakipagkapwa, turo ng Diyos po yun. Hindi naman niya sinabing ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang kapwa, na yun lang kapananampalataya mo. Hindi naman po yun. Pag nagutom siya or pag wag lang, sabi na simbahan dyan, even attending Bible study in the halimbawa may ganyan, pwede kang umattend, pero wag kang mag-ano sa mga rituals nila ng mga Protestant gathering. Halimbawa may kasal, pwede kang umattend, pero wag kang makikipagsalam. Kaya nga yung mismong pagiging godparents mo, nakikisalamuha ka na rin. Ganon din naman tayo, halimbawa Katoliko, para sa lahat ng nakikinig ngayon, mga Katoliko naman may binyag o may kasal. Katoliko po Catholic Church. Pwede po si Protestante, born again yan, Iglesia ni Cristo, pwede siyang umattend. Okay? Pwede po siyang umattend lamang. Pero hindi siya pwede mag-communion, hindi siya pwede mag-godparents. Bilang social obligation, kumbaga natin yon, pakikipagkapwa. Pero bawal siya ng ganun din po tayo. Pinagbabawal ang simbahan, pwede kang umattend sa pwede. Makikain ka, social obligation. Ina-avoid po nila talaga yon. Yun nga yung Bishop Lara Moro talagang maigpit sa ganyan. Bawal na bawal ka sa mga ibang sekta. So kung yung lang po, party lang po, social gathering po with the social obligation, pwede naman po yun. Wala pong problema yun, kapatid. Hindi bawal na simbahan. Huwag lang tungkol dun sa pagtuturo nila ng ibang turo po. Kasi ako na sa buong namin angkan, para ako na lang sila nakuha. Lahat ng tuwing ko nakuha nila. Okay, kaya ako lang yung na iba. Pag-pray nyo na lang po sila. Medyo malakas talaga. Malakas ang hatak ng malakas ang hatak. Pero nakipagdebate na nga ako sa kanila. So yun po, kapatid, no? Pasalamat ako na kasi tinira ko nila sa revolto nga. Mabuti dumaan si Bro Wendell yung pananampalataya at katuwiran. Sakto ang topic niya, Diyos-Diyosan. So parang yun yata yung na ayaw talaga palipatin. Kaya nagpapasalamat ako na biglang dumaan sa Facebook ko yung pananampalataya at katuwiran. Sakto ang topic niya, Diyos-Diyosan. Kaya doon nakinig ako. Yun, pagbalik ng chewing ko, sinabihan ko na sila. Ayun, sabi sa akin, hayaan ko lang daw sila kasi masaya daw sila sa kanilang simbahan, sama-sama daw sila lahat.
Oo, yun nga po yung mangyayari doon. So, bro, Jando, may binigay ako dati sa iyo, 'di ba? Dokumento tungkol doon sa tungkol doon sa godparents, naalala mo 'yon, no? Bandang huli hindi nakalagay. Wala. Sige, i-check ko na lang po mamaya tungkol sa godparents. Code of Canon Law 872 yun to 874. Pero bibigay ko yung specific po nun, kapatid, para maislas nyo, maibigay nyo. At yung halimbawa ikaw naman mag godparents ka, ginung ka sa ibang protestante, so maya lang po ibibigay natin po, kapatid. Sige po bro Angel, kasi para bukas kasi may recollection kami sa simbahan, baka pwede ako makapag-talk o para masabi ko sa kanila, para masala nila yung mga ganun bagay, kasi bawal pala. At maibigay nyo yung kung saan dokumento po, para mas sigurado may batayan ka. Ibibigay po natin. Sige po, salamat. Sige po. Ay bro Jando, mayroon pang yung yung langis na, di ba, binasbasa na ng pare namin. Pwede ko po rin publish ulit pag sakaling mag-sacramental blessing si Father Darwin. Hindi na, kasi naipa-bless mo na eh. Hindi na rin. Hindi naman nag-expire yung blessing. Okay. Okay na ba yung bro? Bro Jando. Opo, okay na po. Salamat po. God bless all. Okay, thank you sa'yo, brother. Jando. Yes. Yes bro, bigyan ko lang ng sagot tanong to bro kay sagutin na rin natin to, no, kasi si Brother Ray, ang tanong niya bro, patanong po, ano ang explanation nito regarding speaking of tongues sa 1 Corinthians 14:1 and 2? Ang gamit na version ay New Revised Standard Version, Gifts of Prophecy and Tongues. Okay, so basahin natin para maunawaan to ni Brother Ray, no? Kasi hindi ito shalala, kapatid, no? Papaunawa ko sa iyo, So ito yung mababasa natin dito, no? Pursue, love, and strive for the spiritual gifts, and especially that you may prophesy for those who speak in a tongue. Do not speak to other people, but to God, for nobody understands them, since they are speaking mysteries in the spirit. So baka inakala mo dahil sa hindi ito naiintindihan, ito ay yun ang shalala. No, mali po yung kapatid, no? Kasi kung babasahin mo lahat, pinaliwanag naman ni Apostol na Pablo yan eh. Halimbawa, dito sa 6, sabi dito, now brothers and sisters, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I speak to you in some revelation, knowledge, or prophecy, or teaching? Yung shalala ba, bro, wait lang alin ba to? Ay, wait yun bang okay, so ito ba bro Ray, no, yun bang shalala nagbi-benefit ka ba sa revelation, knowledge, or prophecy, or teaching ni God, or hindi? No, shalala lang yan eh. Sa 9, tingnan natin sa 9. Anong sabi ni Apostol dito? Kasi standard version ang gusto mo. So, with yourselves, if anyone tongue you utter speech that is not intelligible, I don't think so it's intelligible, no? Or intelligible, no? How will anyone know what is being said? For you will be speaking into air. Kung talagang yung speaking tongue na sinasabi mo, yung shalala, ito pa yung sinasabi ni Apostol na Pablo, dapat naunawaan kayo, no? Naunawaan kayo. There are doubtless many different kinds of sounds in the world, and nothing is without sound. If then I do not know the meaning of a sound, I will be a foreigner to the speaker, and a speaker foreigner to me. So with yourselves, since you are eager to spiritual gifts, strive to excel in them for building up the church. Therefore, one who speak in a tongue should pray for the power to interpret. Ginagawa nyo ba ito tuwing nagsalala kayo?
Ha? Nananalangin ba kayo sa banal na espiritu para maunawaan nyo yung shalala nyo? No? For I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unproductive. No? What should I do then? Oh, I will pray with the spirit, but I will pray with the mind also. I will sing praise. I will sing praise with the spirit, but I will sing praise with mind also. Otherwise, if you say a blessing with the spirit, how can anyone in the position of an outsider say the amen to your thanksgiving, since the outsider does not know what you are saying? No, kung di naman naunawaan ng mga inimbitan nyo, yung pinagagawaan nyo dyan, paano siya magre-reply sa inyo ng amen? No? For you may give thanks well enough, but the person is not built up. O, sa inyong mga naniniwala sa shalala, enough na. Pero sa mga hindi kayo naunawaan, hindi siya nakakaano sa kanyang sarili. No? O, sabi ni San Pablo, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Does not mean shalala. Ibig nyo sabihin, si San Pablo sa harap ng mga tao, nagshalala, bla bla bla, ganon? Hindi. Speaking of tongues, lingwahe yan. Lingwahe na kaya niyang i-relay ang mensahe ng Diyos sa anumang lingwahe. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi po yung shalala. No? So, klaruhin pa natin dito. Sa 19, nevertheless, church, I would rather speak, ito, sabi ni San Pablo dito, I would rather speak 5 words with my mind in order to instruct others also than 10,000 words in a tongue. Mas pipiliin pa ni San Pablo na magsalita lamang ng 5 lingwahe or 5 salita, no, in order to instruct others rather than speaking or spoken 10,000 words without knowing naman, no, yung ano yung pinagsasabi, pabilisan lang yun para kayo nagra-rap nun eh. Oh, sabi pa dito, brother and sisters, do not be children in your thinking, rather be infants. Be infants in evil, but in thinking be adults, no? So, diretso natin sa 22. Sa 22, then, tongues, then are assigned not for believers. Oh, ito mo ha. Puro kayo mananampalataya doon, tapos nag-speaking of tongues kayo. Anong sabi ni San Pablo? Tongues then are assigned not for believers, but for unbelievers. So anong saysay yung pagshalala kung puro naman kayo mananampalataya? Di ba? Walang saysay yun. Kasi according to San Pablo, tongues then are assigned not for believers but for unbelievers. Oh, while prophecy is not for unbelievers but for believers. So napakalinaw dito. Patuloy pa natin sa natin sa 27. Sa 27 para mas mabilis. If anyone speaks in a tongue, let there be only 2 or at most 3. Di ba kapag nagshalala kayo, lahat nagshalala kasi lahat may Holy Spirit? Di ba? Ganyan ang shalala. Lahat, kapag hindi ka pa nga nakapagsyalala, kukutsain ka kasi wala kang Holy Spirit eh. Kailangan lahat kayo kapag nagsyalala, ang isa dapat lahat niyan shalala. Yung iba pa nangingisay na nagkirig-kirig sa Bisaya. Ano ba yung kirig-kirig sa Bisaya? No? Convulsion. Ganun ang ng shalala eh. Pero sabi ni San Pablo, if anyone speaks in a tongue, let there be only 2 or at most 3. And each in turn, and let one interpret. Kinakailangan mayroong mag-i-interpret pa. Nagkirig-kirig. May nakakaunawa doon sa sinasabi niya kasi lingwahe kasi yun eh. Shalala, hindi lingwahe yan. Biblically, that is babbling. No? Oh. Then continue natin. But if there is no one interpret, let them be silent. Kung wala man lang mag-i-interpret dyan sa shalala, patahimikin nyo mga taong yan.
in church and speak to themselves unto God. No, misinterpretation yung nabasa mong sa 1, hindi yun shalala. Let 2 or 3 prophets speak, o prophet ang pinapa speaking of tongues, no, prophet, and let the others weigh what is said. Lahat ba ng mga nandyan sa propeta? No, well, by virtue of our baptism, we are all prophets, but not prophet like yung ipapadala ng Diyos para i-relay ang kanyang mensahe sa ibang lingwahe, no? Kasi malinaw ganina, dapat 2 o 3 lang ang mag-speaking of tongues, tapos yung isa magpapaliwanag. Oh. If a revelation is made to someone else sitting nearby, let be the first to be silent. Oh. So, kapatid na Ray, no? So, misinterpretation yung dito sa 1, bro. Itong 1 and 2 na itong sinabi dito na for nobody understands them. So, baka ipinagpalagay nyo na ito yung shalala na hindi nauunawaan. Hindi. Lingwahe yan na hindi nauunawaan ng iba kasi ibang lingwahe ang sinasalita. Kaya nga, mayroong dapat mag-interpret. No? Kasi sabi ni San Pablo kanina, katulad lamang yan ng isang musika na kapag tumugtog ka ng isang musika o isang instrumento, kung sintonado yon, ang pangit pakinggan, huwag ka na lang tumugtog. Yun ang sabi ni San Pablo. Walang pinagkaiba yun sa shalala. Kasi ang shalala, unang-una, hindi siya lingwahe, hindi siya wika. That is babbling. No? At yung Holy Spirit na nagbigay ng gift sa mga apostol nung time na sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika, hindi siya lang ang kanilang sinabi. No? They are preaching the gospel. Nagpapatunay sila sa kadakilaan na ginawa ng Diyos, sa kadakilaan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang essence ng speaking of tongues, hindi po yung shalala. Basahin mo lang kapatid yung 1 Corinthians 14. Kahit Tagalogin mo na, wag mo na yung English para mas maunawaan natin. Yung Tagalog na lang para mas maunawaan mo. Mas pinili niya kasi itong NRSV kasi may sinabi kasi dito, for nobody understands them. Hindi po yan nangangahulugan na shalala po yan. Dahil ang mga apostol, nung sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika ang ginamit, hindi po babbling. No? Kung titingnan natin sa Bible, ang babbling kapatid ay pinagbabawal yan. Wait pakita natin ha. Ang babbling sa Biblia, pinagbabawal po yan. Hindi yan ipinapahintulot ng Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo mismo nagsabi nito, no? Basahin sa NIV. Ito po ang sabi ni Panginoong Jesucristo. When you pray, do not keep on babbling like pagans. What is babbling? Yung bang mabilis na pananalita na sounds like a wind. Yung incomprehended na salita, yan po babbling. Yan po ang shalala. No? Shalala, wala ka tapos mayang konti nangingisay na kasi mayroon na daw Holy Spirit. So that is against sa katuruan ng simbahan kapatid. Kaya nga sa Lumen Gentium dito sa Vatican II Lumen Gentium number 12, wag hingin ang mga extraordinary gift. Hindi hinihingi yan, sabi ng simbahan. No? Tanging mga kaparian lang ang maka-ask ng mga extraordinary gift. No? Pero hindi pa kasali diyan yung shalala kasi wala naman yan sa turo ng simbahan yung shalala. No? So iwas po tayo sa sa maling interpretasyon sa pagbabasa natin sa Bible, no? Di porket may nabasa lang tayo kaganina na hindi porket may nabasa lang tayo dito na sa NRSV, no? Di porket may nabasa lang tayo dito na nobody understands them ay shalala na po yan. Hindi po yan shalala. No, lingwahe po yan, hindi nauunawaan ng ibang wika. Kaya may mag-i-interpret para maunawaan ng mga hindi nakakaunawa po, kapatid na Ray. So yun lang siguro bro dyan ating paglilinaw at naway
sumunod na po no itong mga yung mga mahilig po sa shalala, no, dahil hindi po talaga yan katuruan ng simbahan, no. Historically nanggaling yan saan? Pentecostalism. Sila po ang nagpasimuno niyan, no. Kung babasahin niyo ang history ng simbahan sa tawag ito yung medieval age, isang beses lang yata nangyari medieval age. Then merong mga ilang mga santo na napagkalooban ng speaking of tongues, nakakapagsalita sila o nakakaintindi sila ng ibang wika na hindi nila inaral. Bibihira lang po yan. Pero historically sa church, nangyari lang talaga ang speaking of tongues panahon lang po ng early Christians, kasi nga manifestation kasi yun ng Holy Spirit no. Kinakailangang bigyan ng Holy Spirit ang mga preacher noong unang panahon, kasi wala naman silang katulad ngayon na marami ng pag-aaral. Dati instant yun kaya ang dami nila dati nakakapagsalita ng iba't ibang wika kahit hindi na sila nag-aral. Manifestation po yun ng Holy Spirit, hindi po yun shalala. Yung shalala, invented po yan ng mga Pentecostal. Dahil inakala nila yung nangyari doon sa Acts 2 na yung descent of the Holy Spirit, ang nangyari nila, lahat ng mga apostol nagshalala. Hindi po shalala ang nangyari, kahit basahin po natin ang chapter 2, buong chapter 2 ng Acts. Nagpahayag po sila ng mensahe ng Diyos, hindi po sila nagshalala. No, so sana matigil na po yung mga ganyan para magkaisa po tayo sa pananampalataya. Tandaan po natin, there is only one faith according po kay Apostol Pablo. No, at ang pananampalataya po yan hindi po nagmula sa kahit sino kundi sa simbahan po. Tingnan niyo po sa CCC church documents kung meron ba kayong mababasa na ipinahintulot ng church ang shalala na pag-praise kay God or panalangin kay God. Wala pong ganang turo ang simbahan. So therefore, yan ay merely man-made doctrine. Sinabi ko na nga saan yan galing. Pentecostalism po yan, at wag po nating tangkilikin yan. Dahil 2 John, 2 Juan 1:9, ang basahin ko na lang kasi hindi ko memoryado, no? 2 John 1:9, ito po ang sabi ni Apostol na Juan, no? Magandang balita Biblia. Ito ang sabi ng Apostol na Juan, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo kundi nagdaragdag pa dito ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Tandaan po ninyo yan. Kapag yung tinatanggap nyo na doktrina ay hindi nagmula kay Kristo or hindi itinuro ng simbahan, hindi po kayo nagpapasakop sa Diyos. Yan lang, at maraming salamat, Bro Jando. Maraming salamat.